Maigi naman at okay naman po ang grades ni Tina eh. Nakita mo po. Opo, nakita ko. Pinakita rin sa inyo. Siya nga po. Very Sabi good. nga niya may 2 daw siya. Sayang, sabi ko, baka sa susunod babawi mo. Oo. Okay, mataas pa rin May nandun. may isa siyang 2, puro 1 ang ano niya. Ay sabi ko, very good. Very good. So, Sana sa susunod. Napaniwala mo ako nung sabi mo, nagpapasok ka. Nagpapasok ako, mama, pero may time talaga na di ko kaya. Paano? Wala kang grades. Kung pumapasok ba? Doon nga, sa school nga. Sa school. Napunta ako sa school, pero may time kasi nahihiya din ako. Siyempre, nagbibigay ka rin sa akin kahit yun na lang din ang kahiyan na Pag wala nadadalhin kang ko. baon na, uwi ka dito. Nangungutang ako para may maibigay sa iyo. So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and grabe guys, medyo maselan po ang ating pag-uusapan ngayon dahil yung isang paaral or tinutulungan ni Kalingap Edu ay matagal na palang may inililihim. Pasensya na. And ang masakla pa guys ay mismong sponsor pa yung nakahuli and bakit nga ba nakalagpas sa tingin ni Kalingap Edu itong estudyante na ito? Sa tingin ko guys ay meron tayong patutunayan mamaya na naghihinala na rin itong si Kalingap Edu dahil sa mga actions na kanyang ginawa po at yan ay bibigyan natin ng reaksyon. Kumbaga ay maaring hinintay lang siguro ni Kalingap Edu guys na mismong yung tinutulungan nila ang magsabi. Kasi may ginawa si Kalingap Edu at yan ay bibigyan din natin ng reaksyon. And bago tayo tumuloy, syempre guys, huwag natin kalimutan suportahan palagi ang buong team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edo Vlogs and Kalingap Rap. So samahan po niyo ako guys at alamin natin ang buong kwento kung paano nila nahuli ang beneficiary na ito. So let's go. Cause I don't give a fuck what you say. hello po mga Kalingap. Ngayon pong araw ay nandito po ulit ako sa school nila, ang mga beneficiary ko po na college kasi may nabalitaan po kasi ako na isang di magandang ginawa ng isa sa ating tinutulungan dahil may nag-report po sa akin na isang sponsor. Hindi ko na po babanggitin kung sino yun. At sabi po kasi isa sa akin tinutulungan na beneficiary college ay hindi na nag-aaral. Uy, grabe yun sino kaya sa kanila Matagal na, mga 1 taon na po. Ako syempre bilang wow. tumutulong. Ayoko nung niluloko tayo at ayoko rin na nagsasayang tayo ng oras sa isang tao na undeserving. Mas maganda pa kung ilipat na lang natin kasi mahirap Pagka nagpatuloy pa to at kinonsinti natin ang mga ganyang bagay, lalo lang lalala. Grabe guys. 1 taon? Kumbaga matagal nang hindi pumapasok. Medyo yun matindi. Anong ginawa niya? Paano nakakalito paano niya ginawa na 1 taon na hindi na pumapasok tapos tumatanggap ng allowance, tumatanggap ng tuition, pambili ng kagamitan, nakatira sa apartment. Teka lang. Gusto ko rin talagang ma-confirm kung totoo ba yung mga usap-usapan. At mahirap na ayoko mag-judge basta-basta sa isang tao nang walang pruweba at walang hawak na malinaw na dokumento. Sana mali yung nakuhang impormasyon ng sponsor. Grabe. Ito guys, nakita ko na lahat yung grades nila at tinanong ko na po sa registrar office yung lahat ng grades nila kung ano ba talaga ang mga tunay na grades nila. Ang mga grades dito guys,
Puro tatlong INC saka Wow. isang drop. So Aray ko. nakakalungkot. Ang dami niyang di inaayos na subject. At ang pinakamalala po dito guys, ito. Nakasulat dito sa grade slip, first year pa siya. So ibig sabihin, Ouch. isang taon na siya pala na hindi pumapasok. So nangyayari, tulong po tayo ng tulong, medyo di pala nag-aayos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon sa batang to. Matindi yan, guys. No? Kung natatandaan po ninyo, nung nakaraang vlog, ay nagpakita po sila ng grades at sinumahan pa nga ni Kalingap Edu. And ang gaganda po ng grades niya. Sino kaya sa kanila yung tinutukoy ni Kalingap Edu, guys, na hindi na talaga pumapasok sa loob ng isang taon na or mahigit pa siguro. Nako, malaking issue to, guys. And to the point na tuloy-tuloy pa rin siyang nasa apartment at kumpleto pa rin siya sa mga supplies galing sa sponsor. Paano niya nakayanan? Paano ginawa niya para paabutin ng ganun katagal na hindi siya nagtapat o hindi siya nagsabi? Siguro, kakausapin ko ang magulang niya para ma-inform din sila. Nakaka-disappoint. Nagbibigay tayo ng tapos hindi niya ginagawa yung part niya bilang beneficiary na gawin yung best niya para matulungan ang sarili niya. So yun, guys, maging aral sana ito sa mga iba pa na mga tinutulungan, especially mga sa tinutulungan ng Kalingap po, mga beneficiaries. Sana bigyan naman nila ng halaga yung tinutulong sa kanila kasi napakalaking advantage po yun, yung maging scholar po nila, dahil hindi na magpapakahirap para magtrabaho, para makakuha ng pang-tuition, pamasahe, lahat-lahat na panggastos para sa pag-aaral. Kumbaga ang gagawin na lang is mag-aaral na lang. Grabe, kahit ako, hindi ko naranasan yung ganito kahayahay dati, guys. Paano pa nagawa pang maglihim sa likod ng mga hayahay na sitwasyon nila? Sino kaya sa kanila, guys? Siyempre, ako, masasaktan ako dahil siyempre, ang tagal din ng isang taon na tumutulong ka. Kung ika-count pa nga natin itong first sem, halos sa isang taon kalahati siya hindi nag-aayos sa kanyang... Kasi ang Wow, sa daming drop kalahating saka taon. INC Kung ganitong ginawa nito, hindi tayo basta-basta tawag dito, papalampasin yung ganito, may penalty to. Dapat lang talaga na magkaroon ng penalty kasi once na hindi nyo papansinin yan and tuloy-tuloy pa rin na tutulungan sa likod ng kanyang ginawa na mahabang panahon na naglihim. Nako, ay hindi na maganda sa paningin ng ng lahat-lahat siguro. Dahil parang kapag tinuloy-tuloy pa rin na tinutulungan na hindi naman talaga ginagawa yung kanyang responsibilidad bilang estudyante, ay parang tinotolerate na lang sa kanyang mga kalokohan. So dapat talagang dapat talagang tigilan, kumbaga i-penalize. So bago ang lahat, gusto ko munang kunin ang panig nila kung may problema ba sa pagtulong natin. Kasi kung meron, para susunod na pagtulong natin ay mas maging naayos. At hindi na ulit mangyari mga ganitong bagay. Grabe, guys. Guys, ito. May sasabihin ako guys sa inyo tungkol sa isang kasamahan. Si Tinay may nalaman kasi ako. Nito nga nakaraan kasi nung pagpunta ko sa sa school nyo, 'di ba kinuha natin yung grades noon. Nung napanood yun ng isang sponsor natin,
tinawagan niya agad ako. Yan, sabi kasi ng sponsor sa akin, nag-amin daw sa kanya na si Tinay ay Okay, okay, okay. I got it. So, si Tinay pala yung tinutukoy niya kanina pa, ano? And kung naalala niyo guys, yung pagpunta nila dati sa school, ang taas po. Ang taas ng pinakita niya na grades and updated. Actually, kung hindi ako nagkakamali, 87.75 yata yung pinakababa niya. And yung ibang subjects ay hindi na bumaba sa 91 hanggang 96. So, anong ibig sabihin kaya nun guys? Anong ibig sabihin nun? Peke? Peke po yung pinakita niya kay Kalingap Edu na nakita rin po ng sponsor na grades niya. Uy, grabe ah. Hindi madaling gawin yun guys ha. Hindi madaling gawin yung ginawa ni Tinay na yun. Kumbaga kung isa ka lang normal na kabataan, hindi mo kayang gawin yun. Mahirap yun. yun nga, may problema sa kanyang pag-aaral. Sabi sa akin, hindi na daw siya nag-aaral, guys. Alam niyo ba yun? Aray Kaya na lang ko. talaga ako, emergency lang kaya pag biglang nagpunta dito, gusto kong rin si Tinay sa kausap. Kaya, tungkol syempre sa kanyang tunay na lagayan. Naiinipin mo bata. Parang wala pa rin kalam-alam mama niya. Kasi, yung ibang sponsor, medyo nagtampo, at may konti silang nalaman dahil tungkol sa'yo, at ngayon, medyo yun nga, dahil sa pagtatampo, hindi na sila willing tumulong. Yun. I think karapatan naman yun and karapatan ng isang sponsor po na tumutulong sa pagpapaaral. Karapatan niya talaga na magbigay ng isang desisyon kung willing pa siya na magpaaral, patuloy sa pag-aaral ng isang tinutulungan o hindi na kasi umamin nga daw umamin sa sponsor mismo si Tinay. Ibig sabihin, paano nangyari guys? Siguro ipagkatiwala na lang natin sa sponsor kung ano yung ginawa po niya para mapaamin si Tinay na hindi na talaga siya pumapasok. Grabe to. May nakapagsumbong sa akin itong nakaraan. Pagkatapos natin i-upload yung video na nakaraan. Kinanap natin yung grades. May isang sponsor na nagsabi sa akin na na hindi daw totoo yung grades mo. Aray ko. So, sinabi ng sponsor na hindi totoo yung grades ni Tinay na nakita po natin, guys. So, ano ibig sabihin nun? Meron kayang ibang ipinakitang grade si Tinay dun sa sponsor para masabi ng sponsor na yon na hindi totoo yung grades na pinakita sa atin sa nakaraang vlog ni Kalingap Edu. Malamang na ganun nga talaga. Kaya nasabi ng sponsor na hindi totoo yung mga grades. Grabe na. So, ano yun? Paano nangyari yun? Ibig bang sabihin yung nakaraang vlog guys na pumunta si Kalingap Edu tsaka si Early and Jeneline plus Tinay po sa school. Ibig sabihin meron ng naka-ready si Tinay sa kanyang cellphone na ready-made na grades na ipapakita kay Kalingap Edu at para makita rin na yung sponsor. Ewan. Pero pwedeng ganun.
Yun nga, at sabi sa akin ay, hindi ka na nag-aaral. Aray. Ito ba yung tingin mo? Nako, umamin ka na. Pinipirma ko rin yun. Nung nagpunta ako sa registrar, nakita ko na mga grades niya. Grades niya, early nila, Jenny, ikaw. At sa yun nga, sabi na gusto ko maging fair sa lahat eh. Kasi ayoko naman maniwala basta-basta sa mga sponsor na kung bali basta magsalita yan. Kasi syempre ako, may tiwala ako sa inyo eh. Bilang mga tinutulungan nyo. Mas kayo ang pinagtitiwalaan ko kaysa sa ibang tao. Kaya ako mismo ang sigurado. Yun nga, nung nakita ko sa registrar, first year pa lang, hindi mo na pala tinuloy. Aray. Sabi ko po dati, gusto ko mag-shoot lang ako. Kasi hindi ko po talaga kaya. Sabi ko kaya ko talaga. At medyo yun nga, medyo nakapalungkot dahil parang naano kami eh. Parang medyo, yun nga, parang, medyo parang, paglaruan, parang gano'n ang feel ko eh. Ay, grabe. So, yun, nabanggit ni Kalinga Pedro na parang napaglaruan sila. Siguro. Sino ba pwedeng paglalaruan? Sino pwedeng maglaro? Di ba? Guys, si Tinay ang naglaro at ang napaglaruan, si Kalinga Pedro plus the sponsor. Sama na natin yung magulang ni Tinay, and of course, tayo na nakasubaybay sa kanila po, So, lahat tayo na biktima doon sa part na yon. So, ang hirap ang hirap pag-isipan guys, kasi ang iniisip ko lang kung paano niya napahaba yung paglilihim niya. Paano niya ginawa? Hindi kayang gawin to ng hindi kayang gawin ng ordinary lang na sa ganyang edad. Hindi, mahirap yung maglihim ng ganong kahaba guys, to the point na magkakasama sila sa apartment, yung tatlo. And then, si Kalingap Edu plus the Kalingap itself ay nakikijoin din si Tinay po pagka may mga events, kagaya kina Viancy, kina Dr. Love, yung mga ganyan, present din siya guys. So, yung mga panahon na yun, nai-enjoy niya yung mga bagay na gano'n na hindi na talaga siya nag-aaral. May nililihim na siya ng matagal-tagal na. Wow. Kumbaga, matigas din. Matigas si Tinay. Kalungkot bilang tumutulong na yun. Malaman ko na gano'n. Bakit di ka nagsabi sa akin, Tinay? Naano po ako yan, nahihiya po Wala. ako. Totally. So yun yung reason na talagang para sa akin ay kung ako lang guys, hindi uubra sa akin yung reason na nahihiya kasi malamang si Tinay, okay, assuming si Tinay ay hindi marunong magbalanse po kung alin ang mas nakakaya, yung nahihiya ba siya na magsabi na hindi niya kaya yung kanyang course at ilihim na lang niya yung hindi niya pagpasok. Alin mas nakakaya doon, yung magsabi siya or yung ginawa niya na ng mahabang panahon. Dapat yun, magkaroon siya ng so anong pwede itawag doon? Medyo may pagka-immature siguro. Yun na lang pwede ko masabi guys. Immature pa si Tinay pagdating sa mga decision making, hindi niya kayang balansehin kung alin ang mas nakakaya or yung mas nakakaya. Hindi pa niya alam kung paano pumili sa dalawang bagay na yon. Yun lang guys. First year ka lang, may tumabaragsak ang grades. Yan sa pero yung iba kasi talaga di ko kaya, mama. Ayoko din sana naman talaga sana sinunod ko kasi nahihiya baga ako at tinutulungan baga. Okay. Nahiya siyang nahiya siyang magsabi or nahiya siyang sabihin na hindi niya kaya dahil tinutulungan daw siya. Wow. Sorry Tinay pero mali yun. Mali yung mga ganong rason. And hopefully pagka may mga kabataan na makakapanood nito, kasi hindi naman natin mapipigilan
na kung sino yung gustong manood. Kahit nakaset po tayo dito sa ating channel na hindi pambata ito, pero paano natin mamonitor yung mga nasa bahay? Pag sana lang na may makapanood ng mga bata, ay wag nilang gagayahin. Yung ganito, ito ay isang magandang aral na kailangan matutunan ng mga ibang kabataan guys kung paano pumili. Yung nakakahiya ang pipiliin or yung mas nakakahigit na mas nakakahiya. Dapat matutunan natin pumili sa dalawang bagay na yun. Gusto nga din sana mag-ano po yun at nahihiya pag ako. Hindi ko talaga po yung kaya. Sabi ko gusto ko mag-ship na lang. Ano po, Gugustuhin ko na nakita lang mo po. po yung lahat na grade simulang Na, first year. yung first year lang po may grade siya kasi itong nakarang taon. Yung may second sem at itong first one, wala siyang grades at di po siya nag-enroll. So yun na guys. So yun. Bukod sa wala siyang grades, talagang hindi siya nag-enroll. So sa pagkakaalam ko, guys ito pagkakaalam ko, pagka nagbigay yung sponsor, cash. Kumbaga ay hindi installment yung kanilang tuition po, isang bagsakan lang binabayaran talaga. And hindi lang 'yon, kumbaga nagbibigay pa ng allowance. Kahit si kahit si Kalingap Edu ay nagbibigay din ng personal niya na pera kapagka nagkikita-kita po sila, no? So, bahala na kayong mag-isip guys kung anong ginawa niya sa pera, saan niya ginagastos. Opo, kaya yung mga binibigay na lang ni Kuya, binibigay ko na lang baga sa mama at syempre nakakaya din ako gastusin ko yung lahat. Tsaka sabi ko nakakaya kasi tinutulungan lang yung mga. Hindi sana nagsabi ka. So, binibigay na lang daw niya guys yung pera sa mama niya. Totoo kaya yun? Nahiya nga ako. Nahiya pa ako sa sabi. Kasi kahit kami din po, tinatanong din po namin si Tinay simula Salcedo pa lang po. Di po kami nagkulang kay Tinay magsabi ka kung ano. Sinabi ko pa nga po sa kanya kung nag-aaral ka pa ba kasi di na nga po namin nakikitang nag-aano. Sabi niya, oo ate. Sabi niya kahit pumunta pa daw po ako school, hindi po pwedeng student ay. Kaya di naman po ako nangialam kasi may tiwala man po ako. Tsaka kami tatlo naman lang baga po magkakasama. Actually, So nagtiwala po ako sa kanya. nasabi din man sila early sa akin na parang medyo hindi sila titinay napasok. Pero sasabihin nga, pag tinatanong ko man si Tinay kasi parang okay lang eh. Tapos may pinapakita pa siya, na-uniform, tapos napasok, kung saan. Tapos minsan dati may grades pa. So, parang okay naman kaso nga, Ang galing, no? Galing guys, ang galing. Kumbaga pero hindi kailangan kabiliban or hangaan. Magaling lang siya. Magaling lang si Tinay na gumawa ng paraan para lumusot sa sa tumutulong sa kanya. Ito guys, hindi pambabash to kumbaga nilalabas lang natin yung ating nararamdaman kasi ang nakakaawa po kasi dito is yung mga tumutulong sa kanya po si Kalingap Edu plus sponsor. Sino ba si Kalingap Edu? Kumbaga nagpapakahirap din yan na gumawa ng content para mai-upload sa YouTube para kumita siya. Hindi pa nga sigurado kung kikita ba yung i-upload niya o hindi, di ba? And ganun din sa sponsor guys. Nagtatrabaho din yung mga yon para may maitulong. Yun. yun nga, itong pinagsama ko sila, doon ko lang na-confirm talaga. Wala ka ba, parang, hindi mo ba naisipan sa sarili mo na, wala kang masyadong pangarap na Aray ko. Wala bang May masyadong pangarap pangarap? kahit mahirap gagawin mo eh. Tama. Tinutulungan ka. Tama yun. Yung sinabi ni Kalingap Edu guys, kung may pangarap talaga isang tao, kahit mahirap, gagawin mo. Ilan na ba yung nakilala natin? O kahit kayo guys, ilan na ba yung nakilala nyo na nag-aral at pinag-aral ang sarili? Kumbaga, naging working student. Kahit anong klaseng trabaho na marangal, pinapasok nila. Kasi hodang magkatulong po sila sa isang bahay, maging janitor, janitress, o mag-sales lady. Talagang kapag ka may pangarap kayo, gagawin mo lahat yung mga yon. Kahit sa gabi ka pa mag-aral, trabaho sa umaga, kung talaga may pangarap, marami nang naging successful na mga ganong kwento ng buhay, guys. Pero yung tinutulungan ka na nga, wala ka nang gagawin, kundi mag-aral lang, tapos hindi mo pa gagawin.
ay hindi ko na alam kung anong tawag naman doon. Iba naman. Iba. Kasi binibigay na Nakakahiya sa namin eh. nagtutulong. Kasi ngayon, dahil sa ginawa mo, maraming mawawala sa'yo. Kaya, Una Mhm. yung tiwala ng sponsor. Siyempre, pagka ganyan, medyo mawawala, hindi na mag-aano yung iba. That's number one. Mahirap pa namang guys, mahirap kumuha ng tiwala ng isang tao. Unang-una, hindi na siya naghirap para makuha yung tiwala ng sponsor kasi mismong nagkusa na yung sponsor na ibigay yung tiwala niya po Once na nasira yung tiwala, mahirap. Yan yung pinakamahirap ibalik guys. Kahit pa sabihin na patawarin ka ng isang tao. Pero yung tiwala, medyo gaganon-ganon na yan. Paano plano natin Tinay ngayon? Kasi, hindi ka wala na. okay. Siguro po mag-work muna na lang muna ako. Kasi plano ko rin talaga ngayon, dahil sa ginawa mo, hindi naman natin pwedeng palampasin ng penalty siyempre ang ginawa mo. Kahit Tama. sabihin natin, ito kitang tulungan. Yun nga, hindi pwedeng palagi tayong tutulong at palagi lang natin palalampasin yung pagkakamali ng isang Tama. tao kahit Correct. pasalitang mahal na mahal natin yan. Ang sakit Dahil sa nun ginawa mo, Tina, yung mga pahinga ka muna ng isang taon para pag-isipang mabuti ang ginawa mo. Kasi, mahirap eh. Hindi, kaya ko man po yun. Hindi, talaga po, para sa akin, nakakayanin ko. Ngayon talaga kasi, hindi ko expect talaga. Gusto ko pa talaga mag-aral. Sa totoo nga, sa kuya, yung post na kinuha ko, hindi ko talaga kaya ko. Kasi sabi ko, mag-burst ako kuya, hindi talaga. Pero po, siguro, ngayon, ay muna ako. Kahit sabi nga kuya na sabi nakakaya din, sabi ko lang po, kahit hindi ako tulungan kuya, babawian ko na lang sa sarili ko kasi mag-iipon na lang ako, saka magtatrabaho ako para yung second sim na kasi napamahal po ako lahat. Pero, hindi ko po, sasayangin ko kahit ako na lang po yung nagpo-provide sa kasi si din, parang ko po yan. Parang kapatid na din po kasi malapit na din para sa kanila. Kaya yun, ngayon po, kahit hindi po ako masyadong klaro ng ismang. Kasi pasensya na din po sila. Tita kasi nagawa ko. Hindi ko naman po totally gusto yun kasi ako na lang yung sa sarili. Kasi naranasan mo na din po yung magtrabaho ay at pala po ako, senior life lang ako nagtatrabaho na ako. Mapapay ko yung sarili ko. Tapos malayo pa ako dito. Tapos yung pera binibigay mo na po. Halos kalahati na lang din kaya mama. So, Tina, So yun guys, sa dinami-dami ng mga sinabi ni Tinay, most of it ay irrelevant sa sa pinag-uusapan. Pero parang sinasabi niya dito na kaya niyang magtrabaho at pag-aralin yung kanyang sarili kahit nung senior high pa lang siya, ay ginawa na niya yun. So hindi niya talaga naisip na hindi niya na-compare yung paghihirap niya before na pinag-aaral niya yung sarili niya kumpara ngayon na may nagpapaaral na sa kanya at kumpletong-kumpleto. Anyway, buhay niya yan. Siya yung pumili kung ano yung mas gusto niya. Siguro ito yung mas gusto niya, yung magpakahirap ulit siya kaysa dun sa madali lang na pamamaraan po, yung may sponsor, kumpleto ka sa kagamitan. Siguro hindi niya talaga feel, hindi niya talaga gusto yung ganun po, So, kaya niya nababanggit ngayon na, yun. Well, buhay niya yan. And, kagaya na sabi ni Kalingap Edu, nag-guide lang naman sila sa kanya, tinutulungan. Lahat naman po, walang pilitan yan eh. Kahit naman po anong klaseng advice ang ibigay sa isang tao, kung hindi marunong makinig, or nakikinig man pero hindi naunawaan kung ano yung naririnig niya, mahirap din. So, tama din yung desisyon din ng Kalingap Edu guys na itigil muna yung pagtulong kay Tinay, no? Kasi kapag tinutuloy-tuloy pa rin nila yung pagtulong kahit sa ginagawa ni Tinay na ganyan, ay parang sumasang-ayon na rin sila sa ginagawa ni Tinay. So, parang ganun. So, tama lang talaga na itigil muna at hayaan muna nila na makapag-isip
ng maayos si Tinay at sana nga ay mag-mature yung kanyang pag-iisip, no? Dahil sa ngayon talagang may ituturing na immature talaga yung kanyang pag-iisip. And kung napapansin nyo, magaling talaga siyang magsalita. Magaling siya talaga. Yung pagpunta namin dito, respeto namin to sa iyo. Opo. Kasi Naintindihan ko na po. ayoko basta-basta yung tinutulungan kita. Siyempre may pinagsamahan tayo. Talikuran kita nang wala man lang sabi-sabi. Mhm. At minsan Grabe. ginagawa ko sa tinutulungan ko. Pero kayo kasi, iba kayo eh. Okay lang yung kuya. Kayo tatlo. Naintindihan ko man po. Sa kayo sa pinakamatagal. Ang tindi ng respeto ni ang tindi ng respeto ni Kalingap Edo sa kanila guys. Ang tindi. Grabe. And to the point na makikita mo isang lalaki na umiiyak dahil sa ganyan. Ibig sabihin yan guys, pag isang lalaki umiyak na, napakalalim na ng yan, ng sugat na nararamdaman. Hindi basta-basta umiyak ang isang lalaki. Naintindihan ko. Hindi lang po yung magbabago lahat. Kasi ang dami natin sa mga tapos kay mama po, nahiya na din ako kasi po na nangyayari. Pero Napaniwala mo ako nung sabi mo, magpapasok Yun. ka. nagpapasok ako mga pero may time talaga na di ko kaya. Paano? Wala kang grades. Kung pumapasok ba? Doon nga sa school. Napunta ako sa school pero may time kasi nahihiya din ako. Ay, nako guys. Ay, nako Tinay. Ang gulo. Ang gulo ng mga ng mga sagot mo. Lalo-lalo na sa nanay niya guys. Ang gulo ng sagot niya. Pumapasok daw siya sa school. Kahit naman pumapasok siya sa school, kung hindi naman siya nag-enroll, ano naman ang mangyayari doon? Kawawa din yung nanay niya guys. Kasi pinaasa ni Tinay And syempre, sino ba namang magulang ang hindi matutuwa pag pinakitaan mo na magandang grades? Yung pala, hindi totoo yung grades na yan, gawa-gawa lang pala ni Tinay. Nagbibigay ka rin sa akin kahit yun na lang din ang kahiyan na Pag wala nadadalhin kang ko. baon, naot ka dito. Nangutang ako para may maibigay sa iyo. Aray. Yun yung ang sakit-sakit na pakinggan guys. Ipinangungutang siya ng nanay niya para may maibigay. Hindi ba nakakakonsensya yun? Sa ordinary, sabi yan, paulit-ulit kong sinasabi, sa isang ordinaryong tao, makukonsensya talaga Dito lang ako, kay Tinay, kasi ang tibay niya Ang tigas niya. Kahit wala kang pagkain, dapat nag-isip mo din yung kahit mahirap. Dapat pinag-aaralan mo din yung Tama. kuha mo din kahit anong hirap. Basta pinaghirap ka, makukuha mo din. Yun yung Correct. kagaya na sabi ko sa inyo kanina, yung pagtulong namin kay Tinay, pahinga muna, kumbaga. Isang taon. At kung sakaling gusto pa ni Tinay, kahit pasabihin natin wala man tumuli sa kanya, dito pa rin ako para pag-aralin siya kung gusto ba niya. Sensya na po mga kalingap at medyo Grabe. nadala tayo at sensitive ang content natin ngayon. Kahit po magalit sila sa akin, okay lang kasi may pagkakamali din ako doon. Hindi ko pwede tatanggi. Basta okay lang po, iba siya okay lang po sa akin. Kasi Maaari po siguro kami, mapaalam na lang kami kay Tinay ngayon. Baka gusto mo Pasensya na po sa ginawa ng ko. ano ko yung Hindi ko ano po ko alam yun? din ko ay Yun na pasensya na nagamay kayong dalawa dito sa anak. Hindi naman po kami nadamay. Aray. lang kasi siyempre. Siyempre, kami lang pinagsamahan. Nakikiyak lang. Balot ako din pansin sa inyo. Kasi tinutulungan din kayo Siyempre, magkakakilala na yan, tagal na pinagsamahan kahit Dami namin kalokohan. Uy, marami raw silang kalokohan. Nasa balot ako Biglang natigilan yung dalawa. Pagkasabi ni Tinay na marami silang kalokohan. Ba't hindi naman kahit naman siguro maraming kalokohan, basta huwag mong pababayaan yung pag-aaral, ay okay lang naman din yun. Kasi halos lahat naman tayo dumaan na sa kalokohan ng kabataan natin.
Ang importante lang, huwag mong pabayaan yung yung pag-aaral mo. Kahit gumawa ka ng mga slight lang naman, magagaang na mga kalokohan bilang isang teenager, okay lang yun. Ang importante, sana ginaya niya itong dalawa guys, no? Kasi itong si Early, yan ang tunay. Kumbaga, tunay na kahawig nung grades na pinakita ni Tinay. Pinakita ni Tinay, 87.75 yung lowest. Ganon din yung lowest ni Early. And the rest, puro 90 pataas na. And of course, si Jenilyn guys, ang ganda rin ng marka, kumbaga above average. So yun, sana ginaya niya. Paalam nyo na early. Yun naman. Tayo. Encouragement na lang. Huwag yung encouragement kay Tinay ba? Grabe natin pinagsamahan. Tinay, sa akin naman, siyempre, yan kahit man mangyari, huwag kang panghihinaan ng loob, kahit ngayon may nangyari kang di maganda at may nagawang mali, di naman katapusan ng mundo pa yan. Siguro, blessing, na rin, gustong gawin ng Lesson Diyos learned lang din po. para, para mas magising ka sa katotohanan, Pero, hindi naman natin masasabi kung na di porket nahuli ka ay hindi ka na magiging successful. So, baka yan ang magiging kailangan mo lang na drive para mas magpursige. At yun nga, dapat sa susunod, mas isipin pa natin ang mga ating mga ginagawa para hindi mo sayang yung ating oras. At syempre, mga magulang mo, maraming expectation din siguro sa ng magulang mo. Pag mo silang paasahin. So yun guys, no? Tungkol naman kay Kalinga Pedro guys, sobrang bait. Biro nyo yan. Patitigilin mo na niya ng 1 taon. And then, kapag nagising sa katotohanan nga daw, itong si Tinay, ay willing pa rin siya na pag-aralin kahit wala nang ibang tumulong. Pag-aralin pa rin ni Kalinga Pedro. Grabe, ang bait. Kung iba lang yan, tapos na. Tapos na talaga, Pero mahaba yung mahaba yung pasensya niya. And malawak yung pangunawa. And sana nga, mag-mature yung kaisipan ni Tinay, Unang-una, ang totoong nagsayang dito ay siya mismo. Mas marami siyang sinayang sa sarili niya. Sinayang niya yung oras. Ang oras, tumatakbo yan. Hindi na pwedeng ibalik. Ang pera na nasayang, pwede pang kitain yun guys. Pero yung oras na sinayang niya, kahit anong gawin mo, hindi na pwedeng ibalik yun. So yun lang guys, sana maging aral ito sa mga kabataan at sa mga susunod pa mga beneficiaries. Sana ay maging aral sa kanilang lahat po, kahit sa mga beneficiaries sa ngayon. Sana ay huwag nilang gagayahin itong nangyari kay Tinay. Well, yun lang ang pakiusap guys. Huwag na nating i-bash si Tinay kasi nangyari na, tapos na. Kumbaga, tanggap naman niya yung pagkakamali niya. And sana nga lang, wish lang natin ay kagaya na sinabi ni Kalinga Pedro, sana ay magising siya sa katotohanan. So yun lang guys, so hanggang dito na lang muli. And magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na mga uploads. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe yan guys, pindutin nyo lang yung subscribe button. And huwag din pong kalimutang pindutin ang like button guys. So maraming salamat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. And God bless po sa lahat. So pansamantala, papaalam po muna ako. Bye-bye.